Nabubuhay ang tao hindi para sa sarili niya, hindi rin para sa kapwa niya at hindi rin para sa bayan niya, kundi dahil may dapat siyang baguhin na siya lang ang makakagawa. Kung para sa sarili, kapwa o sa bayan niya, hindi na yun mahalaga. Basta nakatulong siya minsan sa pagdaan niya dito sa mundo. Nawi ka na lamang ng paboritong propesor ni Rogelio sa matematika sa mga kamag-aral nito matapos sila mag-alay ng maikling dasal. Tahimik si Rogelio, nasa gilid ng silid-aralan habang patuloy sa pag-iyak ang mga kaklase niya sa kursong engineering. Dinig niya ang mga pagmamahal nila na hindi niya naramdaman bago ang kasalukuyan. Hay naku, kung bakit ba naman kasi hindi siya marunong magpaalam? Kung alam ko lang, edi sana sinamahan ko na siyang magpaalam. Edi sana hindi na lang nangyari sa kanya. Tama na, Lisel. Hindi mo naman ginusto ang pangyayari. Lahat tayo ayaw sa nangyari. Walang kibo si Rogelio. Mukhang hindi siya apektado nito. Tila bagang walang emosyon na nagmamasid sa iniwan niyang mundo. Sana kaya ako tutulog. Dapat nga masaya kayo ngayon dahil wala na ako. Ay, ganyan din lang sana kayo nung nabubuhay pa ako. Ma'am, di pa rin po nahanap ang nagsagata kay Rogelio. Kahit ang pamilya ng bata ay tumutulong sa paghahanap. Si Clinton ang minsay taong madalas niyang makatunggali at salungat sa lahat ng gusto ni Rogelio. Ngunit nagbigay ng simpatya sa taong naging malaki ang ambag para sa kanya. Hindi niya man maamin, ngunit marami siyang natutunan kay Rogelio simula nang nabuhay ito. Inoobserbahan ni Mart ang yumaong kaibigan na nakabantay sa klase. At nagkatinginan sila. Daming bulaklak ah. Ito ang unang huli ako makakatanggap sa akin. Rogelio! Nakikita mo ako? Oo naman. Kaibigan kita eh. Para kasing panaginip lahat eh. Pangungot pala. Hirap paniwalaan. Hindi ka ba natutuwa sa mga taong nagmamahal sa'yo? Ewan. Parang sa pamilya ko medyo naniniwala ako. Pero parang sa mga klase natin hindi. Siguro di pa nga maliwanag sa'yo ang lahat. Ang akin lang naman, bakit hindi nila ako pinapahalagan tulad ng pagpapahalaga ko sa kanila nung buhay pa ako. Talagang ganyan ang tao. Hindi nila na ipagpapasalamat at napapahalagahan kung ano at sino ang meron sila kung hindi muna ito mawawala. Ngayon, wala ka na sa amin. Nalaman mo na rin kung gaano ka kahalaga sa akin, sa kanila, sa amin. Malaya ka na sa mapait at pahirap na mundo. Kung saan ka man makarating, mag-iingat ka palagi. Nawala na si Rogelio, ngunit naroon pa si Mart. Tulala at malalim ang iniisip, tila wala sa sarili. Alam ko na masaya na siya kung nasan man siya ngayon. Kaya dapat maluwag na natin siyang tanggapin na wala na siya. May sarili tayong buhay, Mark. Yung kanya tapos na. Kaya dapat hindi matapos ito. Dapat ipagpatuloy natin ang pangarap nating tatlo. Kaya hindi dapat ito matapos sa pagkamatay niya. Nilinisan ng mga kaklase ni Rogelio ang kanyang kabaong. Kitang-kita sa mga mukha nila ang lungkot dahil sa pagkawala ng kanilang kaklase. Hindi ka pa ba uuwi? Dito muna ako. Marami pa kami pag-uusapan. Sige, sabihan mo lang ako kung may kailangan ka.
Matagal hinintay ni Mark bago niya uli nakita ang kaluluwa ng kaibigan. Uy, kamusta? Ay, babalik ko lang sana ang panahon. Kita mo na? Marami ang nagmamahal sa iyo. Marahil nahiya lamang silang ipakita ito. Ngunit ito ang sasabihin ko sa iyo, kapatid. Mahal ka namin ni Reyna. Higit pa sa isang tunay na kapatid ang pamamahal namin sa iyo. Maraming salamat at nakilala ko kayo ng maaga ni Reyna. Tol, hindi ko alam kung makikita mo pa ulit ako ng ganito. Pero pakaramdam ko na may humihigop sa akin papunta sa isang lugar. Hindi ko alam. Makakausap ko sana ang Diyos at makahiling mo magbuhay pa sana ulit ako. Gagawin ko ang dapat. Marahil sa ganung paraan, ay mapapakita ko sa inyo ang tunay na pagmamahal at mga dapat kong gawin. Huwag ka nang umiyak. Naging maganda naman ang buhay mo dito kahit papaano. Basta tandaan mo, saksi ang langit. Hanggat maaari at may pagkakataon, ililigtas kita ng paulit-ulit. Ang paghigop sa kanya papunta sa kawalan. Tuluyan na talagang nagpaalam si Rogelio at wala nang tiyak na panahon at pagkakataon kung magkikita pa sila nito. Ang nakaraan. O, saan ang punta natin ngayon? Kailangan ko nang umuwi. Sige, malis mo. Oh, bakit parang tulala at balisa ka? Wala naman, parang ang sama lang ng pakiramdam ko ngayon. Alam mo, aalis na ako. Oh, saan ka pupunta? Pupunta na kami ibang bansa. Doon na kami maninirahan. Ah, oo. Gumising ka na! Ayaw ni Mark na lagi kang natutulog dyan! Gumising ka na! Rogelio! Salamat at nagising ka na rin! Sandali lang, tatawagin ko lang si Doc. Basta tandaan mo, saksi ang langit. Habang maaari, may pagkakataon, iligtas kita ng paulit-ulit. Ito ang pinangako sa akin ng isang lalaking nagligtas sa akin. Reyna, may kilala ka bang Mark? Talagang ganyan ang tao. Hindi nila na ipagpapasalamat at napapahalagahan ang kung ano-ano at sino-sino ang meron sila bago muna ito mawala.